Okay, isa nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Ang mensahe na ating pagsasalusaluhan ay pinamagatang troubles and suffering. Troubles and suffering. Let us pray. Father, we thank you. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa oras na ito at nawa ang mensahe ay mas lalo kaming mapalapit sa presensya ninyo at patuloy, Lord, na mangusap po kayo na may kapangyarihan so that we will be able to strengthen our faith, encourage us, magpalakasan kami, Panginoon, and through the Holy Spirit, kayo po ang magturo sa amin at nawa ma-absorb namin kung ano pong mensahe na pwede nyo pong ipagkaloob sa bawat isa. Salamat po sa kabila ng aming kasalanan, kahinaan at kakulangan, nandoon lagi yung inyong kahabagan at kaawaan. Ito po yung dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpak ulit sa Panginoon. Troubles and sufferings. Parang familiar tayo dito sa pamagat na ito. Alam nyo ba, sa totoo lang, personally, ang sarap ng mananampalataya din talaga kapag we are in trouble and suffering. Sinasabi na ibang mananampalataya, nako, ayaw namin yan. Iba na lang i-preach mo, pastor, wag na yung troubles and suffering. Kalakip naman talaga ng pamumuhay natin, troubles and suffering eh. Tingnan niyo yung katabi nyo, mukha bang trouble? Mukha bang trouble yung katabi? Ano man ang ating pagdaanan, pagsubok, painful, hurtful, stressful, sa journey ng ating buhay, we have to be faithful, mga kapatid, sa totoo lang. Kasi diyan nakasalalay yung ating pananampalataya. We have to be faithful. Last week, na-share ko rito about the good servant, the faithful servant. Mahalaga kasi sa atin, maging tapat tayo eh. Pwede mo sabihin, mawalan man ako ng trabaho, hindi mawawala ang pananampalataya ko. Iwanan man ako ng asawa ko, hahabulin ko pa rin siya. No? Mga ganun bagay. Mawalan man ako ng mahal sa buhay, hindi magbabago ang pananampalataya ko sa Panginoong Jesucristo. Palakpakan nga natin si Jesus. Ang hirap nun, ha? Ang daming bagay na pwedeng mawala sa atin, mabawi sa ating buhay, pero ang tanong, pwede ba talagang manatili ang pananampalatayaan natin? Pwede naman talaga. Ako hindi ko alam sa inyo, pero ang maganda, dapat consistent tayo pagdating sa pananampalataya natin sa Panginoon. I remember si Prophet Micah. Ito yung sinabi ni Micah. Yes. Yan. Si Prophet Micah ay isang propeta ng Old Testament. The scripture says, "Do not gloat over me, my enemies." It was referring, alam naman natin, ang bansang Israel, ang dami nilang kalaban ng panahon nila. At isa si Prophet Micah dito na nagsasabi, huwag ninyo kaming bulihin o tuksuhin yung mga kalaban. "For though I fall, I will rise again." Rise again, ang sabi ni Prophet Micah, hindi yung bigas, no? Mga Pilipino kasi mahilig sa unlimited rice. Rise again, bumabagsak sila pero bumabangon sila. Yun yung maganda. Yun ang dinideclare ni Micah rito sa mga kaaway nila. "Though I sit in darkness, the Lord will be my light." Si Prophet Micah, ang kanyang nararamdaman dito, he was dealing with yung heartful heart, yung kanyang nararamdaman, may internal guilt siyang nararamdaman through the Israelites. Kasi propeta siya, lingkod siya ng Diyos eh. So ang nararamdaman niya rito, bigat na bigat siya dun sa mga kasalanan ginagawa ng mga kababayan niya. And he was struggling dahil ang tigas talaga ng ulo ng mga Israelita ng panahon nila. Ang tigas po talaga ng ulo. Parang pinagtatawanan sila ni Satanas. Ang sabi rito ni Prophet Micah, sabi niya, "Hoy Satanas, wala kang kapangyarihan. Bakit ka nagtatawa dyan? Kahit na kami bumagsak ng bumagsak, may tendency kaming makabangon uli." Bakit? Kasi in the times that there is darkness, there is Lord who will be the light of the world. Tayong lahat po, kahit bumabagsak, nakakabangon. Tama? Because we have Jesus. Meron tayong Panginoong Jesucristo, the light of the world, na pwedeng magningning sa kabila ng madilim na paligid natin, ng buhay natin. Merong Jesucristo. Hindi niya sinabi, "When I fall, I will quit." Ang dami mga mananampalataya ko nakilala ko, ganyan. Lalo mga nanggaling ng abroad, when they go back here, nag-for good po sila, nawala na po sila sa larangan ng gawain ng Panginoon. And that is true. Noong nandoon sila, napakainit nila sa gawain. Yes, because they were seeking for something na homesick sila Pero alam niyo ba, nung dumating dito, mas marami palang kaagaw dito.
At totoo itong sinasabi ni Propeta Micah. Maging sa generation natin, pwedeng sabihin sa atin to ni Satan, o ano ka ngayon? Ang init-init mo doon, nasa abroad ka, nasa Singapore ka, nasa Middle East ka, nasa mandako. Pero praise God sa buhay natin ngayon. Iba't ibang dako ng bansa ngayon, marami ng Christian. Right? Kahit sa ang sulok ng mundo ngayon, marami nang nag-convert into Christian, into Jesus-ness. Palakpakan natin si Jesus. Crucial yun, sabi ni Micah. Crucial talaga sa kanya yun kasi there is battle between his faith at saka doon sa mga nambubuli sa kanya. Parang sa atin, may struggle tayo lagi dyan. Kung minsan may nagsasabi sa atin, may nagbubulong sa atin, sayang naman yung paglilingkod mo dyan. Alam niyo po, sa totoo lang, ang inyong likod ay isang lakas na nakukuha ko sa bakit ko na-overcome yung mga feelings, yung mga emotions, yung mga isip na sometimes madidepress ka, meron ka anxiety. You know what? Yung mga Bible study po. And I encourage you, if you want to open your house, buksan ninyo yung tahanan nyo sa mga gawain. And we call it dito sa day by day, sambahay. Sambahay means parang isang pamilya. No? Samba sa bahay. Dadali natin si Kristo. Dali natin ang salita ng Diyos sa tahanan ng bawat isa. And it was very encouraging talaga. Diyan po tumatatag ang inyong lingkod. That's why I'm here, nakatayo ako sa harapan nyo. May mga tao kasi imbis na maging matatag sila, faithful sila, they become more faithless. Tama? Faithless. Instead na dapat tayo ay maging faithful. And remember, tayong lahat ay tinawag ng Diyos hindi para maging famous. Yes, may mga ibang tao naman talaga naging famous eh. Magaling mag-preach, magaling mangaral, magaling magturo, magaling sa ganitong ganoon. Dami talaga, pwede maging famous. Pero tayong lahat tinawag tayo ng Diyos para maging faithful sa Panginoon. Yan ang dapat kategory natin, maging faithful tayo sa Panginoon. Gaano ba tayo kabilis na kapag tayo nalayo sa presensya ng Panginoon, ang hirap bumalik, di ba? Alam niyo ba yung salitang backslide? Wala naman tayong mababasa sa Bible na backslide eh. Pero ginamit ng mga naunang Kristiyano yan. Nag-backslide siya gano'n, parang pangit pakinggan eh, no? Di ba? Ang pangit naman pakinggan, backslider yan, mga gano'n. Pwede natin sabihin siguro, dati mainit ka sa Panginoon, yes. Pero ngayon, nanlamig ka. At ang ginagawa ng kalaban sa mga ganyang sitwasyon sa buhay ng mananampalataya, dadayain tayo ni Satanas. Ang sasabihin niya, ayan, wag ka na bumalik. Mahiya ka naman, babalik ka. Pagkatapos mong bumalik sa dating tao mo, babalik-balik ka, o ano mangyari? Naku, yung mga kabakayuan mo doon, kapatiran mo, pagdating mo doon, huhusgahan ka lang. Yan ang gagamitin ni Satan sa atin. And we can stand just like Micah. Kasi kung kailan madalas gusto nating bumalik sa presensya ng Panginoon, magbalik loob tayo sa Panginoong Jesus, ang dami pong malalakas na hangin, malalaking bagyo, ang pwede nating makaharap. Kaya yung pamagat ko kanina, troubles and struggle. Yung ating pag-aaralan, kinuha ko sa Mark chapter 6. I started with verse 45. But before we go to verse 45, ang background nitong Mark chapter 6, Jesus fed 5,000 men. So pag tinotal mo siya, mathematically, 12,000 to 15,000 daw ang pinakain nila that time. Ang dami. So after they feed, the rendition of John, rendition of Matthew, magkakaiba, pero essence sila, iisa lang din naman. Sabi doon, marami nang sumunod kay Panginoong Kristo and maghapon sila nag-ministry sa mga tao. By the time nagutom yung mga tao, ang sabi ng kanyang mga disciples, unang-una si Philip. Ang sabi ni Philip, Panginoon, kahit na isang taong sweldo ko, hindi kayang pakainin ganito karaming tao. Ang sabi ni Jesus, paupuin silang lahat. Doon pala makikita natin yung concern Jesus. Si Jesus po, napaka-mahabagin ng Panginoon. Pinaupo ang mga tao. At doon merong isang bata. Alam natin yung kwento, right? Meron doon isang bata na may natira sa kanyang baunan, sa kanyang lunchbox. Ano yung natira? 2 ligo, 5 gardenia sa panahon natin. Oh, sarap, no? Sarap. 2 ligo, 5 gardenia. Right? Ang sarap nun, ha? Sarap. Tingnan yung kwento, paano kinuha kayo ng mga disciples? Alam nga naman, inagaw kagad ni Peter. Akin na yan, kailangan ng Panginoon yan. Ganon kaya. Siguro may resistance. Binola yung bata. Uy, may baong ka pala yan, utoy. Akin na yan at marami nagugutom. Kailangan ng Panginoon. Sabi ng bata, baong ko nga to eh. Ba't ko ibibigay sa'yo? Di manigas kayo. Right? Siguro ang sabi ni Peter. Kunyari lang sabi ni Peter, sige,
Pag di mo yan binigay, mapupunta ka sa impyerno. O, di binigay ng bata, mapupunta ng impyerno, sabi na, bigay mo na, bigay mo na. No? Kwento lang, pero it make essence talaga, makikita natin. Yun yung background nito. And then after they feed lahat ng tao, may natira, right? Pinasharon ngayon ng Panginoon. O sige, pag uwi ninyo, magbalot kayo dyan, magsharon kayo lahat. Ang dami sobra right? Ang dami sobra, pinabaon, pinauwi. At sabi rin ni Jesus Christ, eto na ngayon, yung passage. Immediately, Jesus made his disciples get into the boat and go on ahead of him to Bethsaida while he dismissed the crowd. Sabi ni Jesus, mauna na kayo sa kabilang ibayo, sumakay kayo ng bangka, susunod ako doon. I-disperse ko muna yung mga tao. Pauwiin ko muna. May mga sharon naman na sila May baon na sila sa paglalakbay nila. Pinauna ang mga disciples Ang sabi rito, go ahead. Doon sa Bethsaida. Inutusan ni Panginoong Kristo tumawid ng Capernaum. Pag tinignan niyo isang mapa ng Israel, isang ano lang naman ang Galilee, Sea of Galilee, isang ganyan. Parang tawiran lang talaga, punta ka sa ibang bayo, ganun lang kalapit. Kung itatravel siguro nila, they make it 1 hour lang siguro or less, 1.5 hour. Pero dito, makikita natin, habang sila ay naglalayag, nakasalubong po sila rito ng malakas na hangin at malalaking alon. At alam naman natin, ang Sea of Galilee, isang kabundukan yan na nakapalibot mga mountains. May mga panahon dyan na kung minsan may malakas na hangin galing sa labas, habagat man o amihan, pag tumama sa mga kabundukan yan, nagiging parang storm. Ganun ang senaryo dito. At makita natin, naranasan nila. Bakit? Kung titingnan natin inutusan naman ni Jesus. Right? Sumunod hindi. Sumunod. Tama? Pero ang iba rito, hindi nakasakay si Kristo doon sa bangka. At the other passage sa ibang rendition ng gospel, may senaryo na si Jesus Christ sumakay sa bangka together with his disciples, natutulog si Panginoong Kristo. This time, big different. Jesus was on the mountain to pray. After he dispersed yung mga tao, nagpe-pray siya sa mountain. Anong dinanas ng mga disciples? Puntahan natin yung Mark 6:48. Ang rendition in NIV, he saw the disciples straining. Ibig sabihin, nahihirapan yung kanya mga disciples. Sino nakakita? Jesus. Nasaan si Jesus? Sa bundok. They were in the middle of the Sea of Galilee. Sabi rito, they were straining because the wind, ano daw yung hangin? Salungat po sila sa hangin. Yung mga nagbabarko, alam ito mga seafarer. Right? Alam ito. Yung mga kapitan, alam nito, pagka sila ay salungat sa hangin. Alam nila kung saan sila kakambyo ng timon nila para umayon sila dun sa pupuntahan nila. And so, makita natin, saliwa sila doon sa hangin. Pwede rin naman, wind against you and me. Pwede talaga yan. Pero God is for us. Ulitin ko, even the wind is against us, but God is for us. Hindi porket kontra ang hangin sa dinadaanan mo, sa destination mo kapatid, hindi mo kakampi si Lord. Hindi si joke, no? Hindi kakampi natin si Jesus ang Panginoong Jesus. Times makakatanggap ka talaga ng resistance, and God allows resistance to happen in your life. Why? Because He wants to teach you something. In fact, dito sa passage, pag tinignan natin, they are trying their best because they were fishermen. At pag tinignan natin mamaya doon sa from 6 p.m. to 3 a.m., they were struggling for about 8 to 9 hours. Ang tagal. Tayo nga, 1 oras lang tayong mahirapan Anong binibigkas natin? Di ba? Hirap na tayo. Ito 8 to 9 hours po. Nakita natin, ganun ang struggle nila. Ang ending na istorya, nakatawid naman sila. Kaya lang, mabagal ang pagtawid nila because of the storm, yung tinatawag natin. May struggle, may trouble, may suffering. Yung nga lang, mabagal silang nakatawid. Alam niyo kung bakit? Yung hangin, hindi niya babaguhin yung destination mo, kapatid. The wind, the storm, they did not change your destination. Bababagalin ka lang noong mga panahon na yon. But here on the passage, pwedeng-pwede namang sawayin ni Panginoon Kristo
Parang napakaano naman ni Lord, right? Doon sa bangka, natutulog siya, sinaway niya kagad ang bagyo, yung malakas na nararanasang bagyo ng mga disciples. But this time, different. Inalaw niya talaga na mag-struggle ito mga disipulo niya. Pero, just because tayo daw ay mabagal does not mean we are failing. Ulitin ko ulit. Hindi porke mabagay ang pag-usad natin, mabagal ang pag-abante natin sa buhay natin, it means that we are failed. Hindi po. Ang maganda rito, mabagal man ang usad, nasa kalooban ka ng Panginoon. Totoo ba, Pastor? Hirap na nga ako. 10 years na ako sa trabaho ko, hindi man lang ako napopromote. Totoo ba? 35 years old na ako, wala pa akong jowa. No? Wala pa akong jowa. Totoo ba yun? Many times sa buhay natin, katulad ng mga disciples, they were struggle for about 8 to 9 hours. But God allowed these things to happen para sa kanyang mga disipulo. Nasa kalooban pa rin sila ng Lord. Sumunod sila eh. Kaya nga tayo walang exempted. Hindi ibig sabihin, Kristiyano ka na ngayon, exempted ka naman sa troubles and suffering, obstacle, yung mga hindrance sa buhay natin. Hindi po. In fact, pag tinignan natin istorya, kadalasan pa nga, kailan maraming resistance tayo spiritually sa buhay natin, indikasyon na ikaw ay nasa kalooban ng Panginoong Kristo. Nasa track record ng Panginoon na tayo ay samahan sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Palakpakan natin si Kristo. Minsan, di ba, sinasabi natin, parang wala sa kalooban ng Panginoon kasi parang ang hirap-hirap ng buhay. That's why I want to share this passage talaga eh. Very crucial talaga ito. 2 nights ko pong pinagbubulayan to, ay paikot-ikot ako sa verse na ito. And I found out something different sa pananampalataya natin. Totoo nga pala. Totoo pala, Lord. Alam niyo, every time magbe-message ako rito, ang unang-unang pinupunteriya ni Lord, ako. Ako talaga. Ako talaga mismo. Ha? Ako talaga, Lord. Ha? Di ba? Ako talaga. Pero alam niyo, ang sarap magpasalamat sa Lord whenever you are in molding, in shaping, no? Yung tatabasan ka ng Lord, ang sarap po. Palakpakan natin si Jesus. Why? Because Jesus is developing something in you, in me. He is concerned about your character, my character. Hindi concerned si Lord sa mga blessings, accomplishment natin. Given the fact, pag bless ka ni Lord, accomplishment natin yun. Pero ang maganda kay Lord, talagang i-test yung ating character. The character that we had towards Jesus Christ. Marami mga mananampalataya, gusto nila blessing lang talaga, di ba? Pastor, wag na lang yung preach nyo. Prosperity na lang. May sa giving nga, ayaw makarinig yung mga giving, yung matay siya ring eh. Pero yun ang totoo. Yung character natin, gustong i-develop ng Lord yan. Why? Because many Christians, they are living in their comfort zone. Comfort zone yung, okay na ako rito. Okay na ako, tuwing linggo, simba ako, yan lang. Namumuhay yung mga Kristiyano sa ganyan eh. Pag masaya, okay, masaya naman talaga doon pag linggo eh. Masaya. You know, hindi clown si Jesus Christ, mga kapatid. Kung gusto mo ng kasiyahan, pwede naman eh. Umarkila tayo ng McDonald's, ng Jollibee, yung mga mascot, pwede naman sumaya ka eh. Pero hanggang doon lang. Hindi yun ang concern ni Jesus Christ sa atin. Ang concern Jesus, turuan tayo to get into the next chapter, to the next level of your faith, at nang makita natin kung gaano kahiwaga ang ating Panginoong Kristo. Remember that Jesus Christ here, He saw the disciples, gaano sila struggle doon sa kanilang ginagawa. Just because you are slow, ulitin ko, you are not failed. Hindi ka failure na tao. Example na lang po ako. Kaya yung binubulay ko yung message nito, tama, ano? If I go backtrack, from nung 16 years ako nag-abroad, kami ni Mami Mel, madalas namin ipag-prayan, Lord, pag nag-for good kami, sabay kami mag-ministry, sir. It was a covenant, right? Pero nung binawi ng Lord, ano nangyari? Nag-iisa ako ngayon. Naisip ko yan eh. Sabi ko, di ba sabi mo, sabay kami maglilingkod? Bakit ko na hinayaan mong mag-isa ako naglilingkod? Hindi, anak. Sabi ni Lord, may sagot din naman eh. Hindi, anak. I preparing something for you na kapag ka pinatatag kita, maraming tao na pwedeng ma-inspire sa buhay mo, sa buhay ko. And that is the goodness of the Lord through Jesus Christ. Ang goal kasi natin, pag may trials tayo, maraming mapagsubok, suko na tayo. Ayoko na. Problema eh. Ang problema, may solusyon. Right?
Ang resistance o yung mga pagsubok sa atin, pinagtatagumpayan dapat natin yan. So ang goal natin yon, hindi para escape, hindi para sumuko, kundi magtagumpay. Why? Because yung ating Panginoong Kristo is a conqueror. He is conqueror. We are more than warrior, but we are all conqueror through Jesus Christ. Parang pag inahalin tulad ko yung pananampalataya natin, although iba-iba tayo ng pagsubok talaga, mga kapatid, sa totoo lang. Yung parang nagpapanday ng tabak. Pag nagpapanday ang isang hindi panadero, tinapay yung panday, nagpapanday, pinupukpok talaga yung bakal na yan, di ba? Tama? Kung nakakita na kayo yan, titis-tisin talaga yan hanggang sa isalang sa apo yan, may panghasa pa sila, mainit yun ha. Sa pananampalataya natin, ganun. Pupukpukin at pupukpukin talaga, yan ang gagamitin kong term. Pupukpukin talaga tayo sa ulo. Ang sakit na. Minsan kada pukpuk sa'yo ng Panginoon, Lord, tama na. Aray, ang sakit na, Lord, tama na. Hindi po. Para sa ikabubuti nating lahat yan. Even when you are struggle in health, in financial, in relationship, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, may mga struggle tayo, pinupukpuk lang pala ako ng Lord. Pukpuk pa lang, ayaw mo na. Paano pag sinalang ka na sa apoy? Para tumalas, tumalim, di ba? Masakit yun. Mas mahirap. But ito maganda, good news. Even when you are in struggle, alam ng Diyos na wag mong iisipin na pababayaan ka niya sa mga pagsubok ng buhay mo. Palakpakan natin si Jesus. Hindi tayo pababayaan. Look at this verse. May kinuha ko another rendition kay National NLT. Parehong verse pero magkaiba yung mas maganda siya. Pagbulayan natin. Tingnan niyo. He saw that they were in serious trouble. Serious trouble po ang ginamit dito sa NLT. Ibig sabihin talagang hirap na dinadana sila. Ang sabi rito, rowing hard, no? Iba nag-ano pa ng tubig, naglilimas ng tubig. And they were struggling against the wind and waves. Kaya pala hirap na hirap sila, no? Hirap na hirap sila, salungat sila sa hangin. Salungat sa hangin. Kaya sabi ko kanina, hindi porket salungat tayo sa hangin, yung ating buhay, hirap na hirap tayong umusad, wala na tayo sa kalooban ng Lord. Ang ganda pa nga rito, Jesus saw them while Jesus was in the mountain. Ang layo. Nakita sila ni Jesus. Ang sabi ron, about 3 o'clock in the morning, ha? Ano oras sila natapos? 6 p.m. At 3 o'clock in the morning, ilang oras? 8 to 9 hours po ang struggle ng mga disciples. Pag tinignan natin, minsan na itatanong natin, napaka-cruel naman ni Lord. Nakikita niyang nahirapan yung mga sana from the mountain, hangin, hinto. Malaking alon, tigil. Dapat gano'n, pwede, di ba? Remember in the other passage, nung natutulog siya, pinahinto lang niya, isang saway lang niya. Because whenever they got to the other side of the river, dun sa kabilang ibayo, meron po silang kakaharapin na mas matindi. And this was what happened. Prepare talaga ng Lord. If you don't know the promise of God, pag pinangako ng Diyos, pangako talaga niya. Magaganap at magaganap sa buhay natin. Paniwalaan mo lang, kapatid. Kaya inaalaw ng Lord yung mga struggle, trouble sa buhay mo, kapatid. Pinapanday ka ng Panginoon. At habang pinapanday tayo, kuminsan, ang sakit talaga niyan, aaray ka talaga. Masakit talaga, aminin natin. Pero wag ka, nakikita tayo ni Jesus habang nag-i-struggle tayo. While we are in the trials, in troubles, struggle ng buhay natin, kitang-kita tayo ni Jesus, mga kapatid. Palakpakan natin si Jesus. May bagyo, right? Walang sino man pwede makakita pag may malakas sa bagyo, zero visibility. Noong nasa airport ako, malimit na ma-cancel na mga flight, ma-delay na mga flights. Pag sinabi ng tower, zero visibility. Walang la-landing, walang take off na aeroplano. Kasi wala makita Right? Pag pinilit nila yun, may aksidente yung nangyayari. Kasi hindi nila makita yung landing area. So, ganon din dito. Walang makita ang mga disciples. Ano nakikita ng mga disciples? Bagyo. Bagyo, nakikita nila. Siguro naisip nila, ba't baka sinutusan tayo ng Panginoon Ngayon dito tayo sa bagyo na to. No? Nasaan ang Lord? Walang ganon, Tama? Pero kitang-kita natin, Jesus saw them. Nakikita ng Panginoon kung anong dinadana sila. So anong pwede natin makita? Jesus allowed those struggles and hardships to happen in our lives. Why? Because Jesus wants us to be strong. Ano ibig sabihin ni Pastor?
Habang tayo nag-struggle, may trials tayo sa buhay natin, hindi naman minamagic ng Lord yan eh. Hindi niya aalisin sa atin yan. At napakaganda kapag ka inaalaw ng Lord. Bakit? Kasi di ba, tumatatag tayo doon, mas lumalakas tayo. At kung minsan, yun yung nagiging tungtungan natin para managumpay tayo doon sa dinadanas natin. And even people around us, kapag ka nakita tayo, ma-inspire sila, pwede mo ma-sharean, kapatid, ang liit-liit ng problema mo, samantalang yung naranasan ko. Right? You become stronger and stronger. Why? Because of the struggle. Makikita natin lahat yan. And Jesus, hindi po siya magkukulang sa atin. Tingnan natin. Tayo mga nanay, kayo mga nanay, yung maliit na bata kayo, natatawa ko, example ko to kanina eh. Di ba pagka may mga injection yung mga bata, right? Iyak yan eh, ayaw nila injection eh. Takot siya. May mga matatanda, sino rito takot sa injection? Pagka nanay ko takot sa injection, pag sinabi ko, nay, meron kang laboratory, ayoko, takot na kagad, karayom, maliit na karayom. Meron ganyan na, may trauma eh, right? Lalo yung mga maliit na bata, di ba, pagka dadali mo sa doktor, iyak mang iyak yan. Anong ginagawa niyo mga nanay? Nagiging clown nga kayo sa anak niyo, ginagawa mo, pero injection ng doktor, masakit yun. Alam mo, masasaktan yung anak mo, right? Pero pinapayagan mo. Si Lord, ganoon din po. Inaalaw niyang masaktan tayo paminsan-minsan. But of course, para sa ikabubuti nating lahat yan. Tingnan niyo yung mga batang kalye. Yung mga batang kalye. Yung mga, siguro may mga apo rito, yung mga nanay, masyadong defensive, masyadong maalaga sa anak, di ba? Kaya kung minsan ang nangyayari, konting palit lang ng panahon, may sipon, may ubo, may trangkaso, may lagnat, na-hospital, di ba? Tingnan niyo yung mga naglalakad sa mga malalaki tiyan dyan, mga ang daming bulate nung tiyan, di ba? Tama? Hindi nagkakasakit. Why? Nai-immune po sila sa mga germs. Tama? And sometimes, God allowing us para ma-immune tayo sa mga pagsubok na yan at makita natin yung kapangyarihan ng Diyos kung paano siya makakilos sa buhay ng bawat isa. And so be it, meron bang mananampalataya na blessing lang lagi ang naranasan? Kaya maraming umaayaw po. Ang sinasabi nila, Pastor, ayaw ko na magpatuloy. Bakit naman iha? Kasi po nawala yung jowa ko. Nawala na ako ng trabaho. Ang daming nawala sa kanya. No? At mas napahirapan pa raw siya sa buhay niya. Kaya umaayaw. Marami talaga kasi talagang tatabasan ka ng Panginoon. And God is allowing these things to happen for us, to be resilient, to determine, maging determinado tayo, higit sa lahat, to depend on Christ, Jesus. Maging dependent sa Kanya. What if, halimbawa, what if, dito, kitang-kita natin sa kwento, inalaw talaga ni Lord yun para maranasan ng mga disciples para ma-immune sila. Para yung mga injection, immune system natin, pinalalakas. So, ganun din naman sa ating pananampalataya. Kung dinanas mo yan, talaga naman makikita natin, oo nga, no? Parang yung mga batang ina-injection, kahit magagawa sila sa iyak, basta ang gusto ng magulang, ma-injectionan sila para maligtas sila sa mga anumang uri ng mga virus. Ganun din po tayo. Dito yung mga disciples, hirap na hirap sila. Alam niyo ba yung lobo, kanina ginamit ko, yung per service pala tinanong, Pastor, ano ba yung balon? Akala nila yung balon yung example ko, yung pala balon. Lobo. Yung lobo, kahit anong laki ng lobo, di ba? Anong pwedeng panapat natin sa lobo? Karayom lang yan Hindi nasusukat sa laki o liit ng pananampalataya natin. When it comes to faith in Christ Jesus, mga kapatid, it's all about papaano tayo nagiging matatag sa pananampalataya natin. Kasi ngayon lobo, kahit anong laki ng lobo, pag ginanon lang ni Satan, putok agad. Bigay ka na kagad. Pray ka pa ng pray. Kaya ang hirap minsan, magpe-pray ka, Lord, bigyan mo ako ng patience. Yan. Patience. Ay sinubo ka ngayon, yung kapitbahay mo, 3 gabi, bidyoke ng bidyoke, tingnan ko yung patience mo. Di ba? Paminsan ganyan Patience yung hiningi mo, di binigyan ka naman, ilalaw ni Lord, kapitbahay mo naman 2 nights, 2 days, bidyoke ng bidyoke, hindi na kayo makatulog, lalabas ka ng bahay mo, ang laki ng puyat na puyat ka pa rin sa mga nagbibidyoke, galit na galit ka. Patience. Simple lang. Example dito si Panginoong Jesucristo. The Lord Jesus Christ, when He was baptized by John the Baptist, doon sa Matthew chapter 3, doon binautismo si Panginoong Jesus right? Alam natin istorya. Ang sabi doon, after nilubog si Panginoong Jesucristo, pagkaahon ganon, there is a sound from the heaven. Ang sabi doon, nabuksan ng langit, at parang merong kalapating bumaba, dumapo kay Kristo Jesus, the Holy Spirit, and then voice coming from the heaven. Ang sabi doon, this is my Son, my beloved Son, whom I love most.
So nakita natin yung events, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Tatlo. Pero after nun, pagdating ng Matthew chapter 4, makikita natin, ang Holy Spirit daw, ang banal na Espiritu, dinala si Panginoong Jesucristo saan? Sa ilang. At doon, naghihintay si Satan sa pamamagitan ng ano? Ano? Kaya ingat tayo pag may mga sumisitsit sa atin. Nako. Tingnan mo yung katabi mo, marunong ba sumitsit? Ingat tayo niya. Nako, delikado yan. Si Satan po, pag tinignan natin, Matthew chapter 3, right? Matthew chapter 3, it was an affirmation from God the Father that this is my beloved Son. Ang pakinggan ninyo, siya ang magtuturo sa inyo. While on the other hand, pagdating sa Matthew chapter 4, tinan nyo, ang anong banat ni Satan? Tinanong, a few moments later. Sabi, if you are the Son of God, may ganun pang boses. Hindi kayo nanonood ng TikTok kasi. If you are the Son of God, no? Gawin mong tinapay yung bato. Kanina-kanina lamang, it was an affirmation by God Himself to His only Son. But the thing is, si Satan naman, nakita natin, may testing. Nalaw ng Diyos, mismo si Panginoong Jesucristo para matest. So who are we? Sino tayo ngayon? Para hindi tayo matest sa ating pananampalataya. In-affirm tayo that we are children of God. Anyone who believe that Jesus Christ on the cross is your Lord and Savior, you are affirmed that you are a son of God. We are all the children of God. Affirmation yun eh. Tama? Tama. O, bakit ayaw mo ng testing ngayon, kapatid? Kung si Kristo Jesus, tinest talaga. Hindi naman kasi ako katulad ni Kristo Jesus eh. Anak ka nga ng Diyos eh. Kung anong merong kapangyarihan si Kristo Jesus, kapatid, nasa iyo, nasa akin. Kung tinanggap mo ng buong puso si Kristo Jesus. Lahat ng merong katangian ng Panginoong Kristo, meron po tayo. Back dito sa Mark 6:48. Dalawang bagay ang pwede natin masabi dito. Siguro naranasan ito. Kung tayo itong disciples, sa buhay natin ngayon, we are trying our best. Sige lang, sagwan lang ng sagwan. Pwede nating maisip, di ba? Lord, nakikita mo naman pala ako eh. Bakit mo ako pinabayaan? Yan ang pwede nating maisip talaga. Bakit mo ako pinababayaan? Maranasan ko to. Nasaan ka? The first one, the first thing. Pangalawang thing, pwede naman pala habang nag-struggle tayo, pinanonood lang tayo ni Kristo Jesus. Right? Kung may struggle ka ngayon, kapatid, o sino man sa atin dito, hindi ko alam, ako may struggle ako, pero naniniwala ako, nakatingin si Kristo Jesus ngayon sa buhay ko. Nakatingin siya kung anumang hirap na meron ako, I'm just trying hard my best, pero alam ni Lord kung ano yung dinadanas nating seryosong trouble sa mga buhay po natin. Why? Lagi nandyan si Jesus Christ. Hindi niya tayo lumubog. And this passage, pag tingnan natin, may something hidden dito sa passage na ito. Kaya manghang-mangha ako dito sa passage na ito. Sabi ko, merong something dito eh. I was reading this verse. Si Jesus mismo, makikita natin, hardship, di ba? About 3 o'clock in the morning, Jesus came to rescue toward them, right? Pero ito yung, dito ako struggle. Walking on the water. Pag nasa dagat tayo, sa ilog man, anong pwedeng gawin natin? Lumakad ba? Di ba mag-swim? Di kakaiba na kagad yun. Naglalakad po si Jesus sa ibabaw ng tubig. Pangalawa, ang sabi rito, Jesus Himself intended to go past them. Parang sa Tagalog, di ba? Ang tingin ng mga disciples kay Jesus Christ, multo. Tapos, ang pakiramdam nila dito, parang lalampasan pa sila habang naglalakad si Panginoong si Kristo. Can you imagine? Hirap na hirap sila sa pagsasagwan, biglang makakakita sila naglalakad sa tubig at sasabihin lang, multo. Because they don't recognize that it was Jesus Himself. Bakit? Kasi may bagyo. Many times sa buhay natin, kapag may struggle tayo, may trials tayo sa buhay natin, hindi natin maalala mga pangako ng Lord. Hindi visible po ang salita ng Diyos. Right? Pag may bagyo tayong dinadanas sa buhay natin, hindi visible ang mga pangako ng Diyos. Anong visible? Yung nakikita nating bagyo, yung kinakaharap natin. Totoo naman talaga yan. Pero dito, bakit nila naisip na parang lalampas pa yata si Panginoong si Kristo sa atin?
You know what? Parang sabi lang ni Lord, hey, guys, I'm here. Nagets natin? Hey guys, I'm here. Focus ka lang sa akin. Struggle ko dito sa verse na ito. Next verse ko Last 2 verses lang po tayo. Sa 6:50, Mark. Sabi dito, because they all saw him and were terrified. Natakot sila kasi naglalakad sa tubig Hindi dapat naglalakad si Jesus, lumalangoy. No? Natakot sila. Immediately, he spoke to them and said, si Jesus po nagsabi, dahil sa sobrang takot nila, na pagkamalang multo, ang sabi ni Jesus Christ, take courage! It is I! Don't be afraid! That is the time he recognized Jesus Christ. And even at looking Jesus Christ, hindi nila ma-recognize na ang guro nila, yung Panginoong Jesus nila yon. Because of the storm. Hanggang sa nagsalita si Kristo Jesus. The next verse. 51. Then, sabi rito, he climbed into the boat with them, and the wind died down. They were completely amazed. Habang nag-uusap pa sila ng Panginoong Kristo, nandun pa rin yung bagyo. Hindi minamagic ni Jesus Christ. Between 50 and 51, ito yung sinerge ko. Si Mark ang nagsulat. Alam nyo, kuminsan may mga bumabasa ng Bible dinadagdagan, binabawasan, tapos hinahanapan pa, sino ba yung naging tatay? Bakit sino ba yung naging kabit nung ano-gano? Hinahanapan pa talaga, no? Kung ano yung nakasulat, paniwalaan po natin. Walang idadagdag, walang ibabawas. Ako wala akong binawas. Pero lalagyan ko lang ng konting content. Sa ibang passage, sa book of John, it was Peter himself, ghost. Ang sabi nila, ghost. Pero nagsalita si Kristo Jesus. Sa Matthew, mas malinaw, doon sinabi ni Pedro, kung talagang ikaw yung Panginoon, paparianin mo ako sa kinalalagyan mo. Right? Alam natin yung kwento. Dito sa Mark, may putol, may director's cut. No? May director's cut. Diri nyo, parang lalampas si Panginoon sa, hey guys, andito ako. Parang sa, antsalan. TikTok na naman si Pastor, mambira. Hindi nyo alam yan. Wala pala kayo sa update Antsalan. Tanti na sa TikTok. Joke. Nakita natin kagad dito, nung sumakay si Jesus Christ doon sa boat, tsaka lang po huminto ang bagyo. Pero merong director's cut. Sa ibang passage, sa Matthew, makikita natin, si Peter, challenge niya ang Panginoon. Kung talaga ikaw yan, Panginoon, paparianin mo ako. Ano sabi ni Lord? Halika, lumapit ka, Pedro. Right? Alam natin passage. Peter was off board doon sa bangka. Nakalakad siya in one steps. Pero, may bagyo di ba? May bagyo. Imagine natin, nakalakad siya sa tubig habang may bagyo. Tingnan yung content, yung pinapaliwanag ko. Right? May bagyo yun. Nakalakad siya sa tubig. Pero, nung maramdaman niya malakas ang hangin pala, may malaking alon. Yes. Ano nangyari? He began to sink. Magsimulang lumubog si Peter. Anong sabi niya? Panginoon, sagipin mo ako. Panginoon, sagipin mo ako! Sumisigaw ba tayong ganon? Ako, madalas sa kotse ko, sumisigaw ako. Lord, help me. Hindi ko kaya to. Pero si Lord, di ba, dito nakita natin, He will rescue. Peter rescued. At pagkatapos, sabi doon, ito na yung passage. They are on board, both of them on the boat. The storm stopped. Palapakan natin si Kristo Jesus. Sino ba si Mark? Next week ko na lang i-reveal niya. Sino si Mark? Anak ni Pastor Gam? Hindi. Yung nagsulat po nito, pag ginugol niyo siya, Mark is not the true one of the 12 disciples of Jesus Christ that time. Mark is evangelist. He was associate disciple of Peter. Kaya pala ganun ang sulat niya. Maaring si Pedro mismo, inutusan niya itong si Mark na isulat yung gospel. Nakita natin ang Panginoon lumalakad sa tubig, natakot tayong lahat. Pero sinabi ko, si Pedro ako, Panginoon, kung ikaw yan, palapitin mo ako dyan. Right? Elibs yung mga ibang disciples kay Pedro. Hindi, burahin mo yan, sabi ni Peter, burahin mo yan. Ang mahalaga kung sino si Kristo Jesus.
Minsan sa mga buhay natin, we are focusing doon sa pagkakalubog natin. We are looking at the past. Pero why not looking at Jesus walking on the water? It's not most important kung ano yung kinasadlakan natin, kung kinalubugan natin. Ang importante, merong Jesus na magsasalba lagi sa atin. Whatever it is, kayang-kaya tayong isalba ni Panginoong Jesucristo. And that was Peter. Si Mark, kasama po siya nila Barnabas, nila Paul, doon sa Book of Acts, isang evangelist through the gospel of Jesus Christ. Sila yung nagpapahayag. But it is not the first disciple of Mark, ni Jesus Christ, na sumulat nito. Kaya pala, ang mga gospel, iba-iba. Pero iisang esensya. Hindi nagko-contradict, mga kapatid. Mamaya i-google ninyo. Tama pala si Pastor, yung Mark na yun, hindi pala belong to the 12 disciples, but associate with Peter. At makikita natin, si Peter, talaga nakakilala sa Panginoon. Parang tayo, di ba? Ngayon, pwede natin sabihin sa mga sarili natin, Pastor, totoo, hindi mahalaga kung sino ako ngayon. Right? Ang mahalaga, sino si Kristo na namumuhay sa akin ngayon. It is no longer I, sabi ni Paul, but Christ who lives in me, who died for me. Yun ang mahalaga. Makita sa buhay natin, makita sa church na ito, that love is the law. Dito sa church natin mismo manggagaling, papunta sa mga pamilya natin, na si Kristo ang mahalaga sa buhay ng bawat pamilya. Palakpakan natin ulit si Jesus. Thank you, Lord. Let's bow our head and close our eyes. Thank you, Lord. Father, we praise your name, we glorify your name. Purihin ka, O Diyos, for a message na minsan masyadong puzzle kami, Panginoon. Pero salamat po. Mas mauunawaan namin yan ng personal kung kami po ay dudulog sa inyong paanan. And right now, Lord, salamat sa iyong presensya. Nawa po yung mensahe, magdulot sa amin ng iba. Yung paglapit pa namin sa inyo, mas lalo ka namin makilala. At ang maganda rito, Lord, you are more concerned about our character. Towards you, Lord Jesus. Salamat, hindi kami perfect. Salamat na ang dami namin kulang. Salamat, ang dami namin kahinaan. Pero sa lahat naman ng bagay na yan, Lord, ikaw ang nagpupuno. At higit pa nga, kasapatan ka sa mga buhay namin. Salamat, Panginoong Jesus. Apart from you, we cannot do nothing. And this church, Lord, I pray, in the mighty name of Jesus, Lord, mas lalo kaming maigting na mapalapit po sa inyo. At yun yung ginogol namin ngayon, Lord. Hindi para sumuko, hindi para mag-quit. Kundi, Lord, para kami ay magtagumpay sa lahat ng laban, struggle and troubles ng buhay namin. Ito po yung dalangin namin, punong-puno ng katagumpayan. In Jesus' name we pray. Amen.